Sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal at biyaya paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
Ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi na wala pong sawa pumupuri at sumasamba sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 46 sa atin pong mga imnaryo. Huwag tayong mga balisa sa ating nakikita. Ang lahat ay nagbabadya, araw ay malapit na. Oli na salubungin, si Kristo ay darating. Luhana ipapahirin at di na maninimdim. Pag-apaw ng kasamaan, lindol at kahirapan, digmaan at kaguluhan, tanda ng kawakasan. Oli na salubungin, si Kristo ay darating. Luhana ipapahirin at di niya maninimdim. Tayo ay magsama-sama, lahat ay magkaisa. Ibandi laaralya habang may panahon pa. O hari na salubungin, si Kristo ay darating. Luhana ipapahirin at di na maninimdim. Purihin ang
pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 31 ang atin pong sunod na aawitin. Iglesyang ililigtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Ang umibig sa Diyos, sumunod, lahat ay nililimot, papasan ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagamat, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Atin pong ipagpatuloy ang pagpapailanglang natin ng mga pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Huling awitin po bilang 41 sa ating mga himno. Unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, magtitiklop na tayo ng ating mga tuhod. Kristo Jesus na Panginoon ko, dinggin ang aming awitan, pagpupuri at pagwalhati sa iyong banal na pangalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay. Ama, na sakbibi ka po sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Dakila ka po, Panginoon, sa iyong mga pagbibiyaya.
datapwat ikaw po ay Diyos. Napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Matutunghan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong maralita, dukha. Maliit na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, na pagkatapos pong handugan ka namin, ng amin pong mga kusang loob na mga pag-aawitan, na bagaman hindi po marilag sa iyong pandinig ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po namin Amang Banal, na ito po ay tinatanggap mong tulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, kasama din po namin sa mga pagkakaisa sa Espiritu na nangagtitiklop ng kani-kanilang mga tuhod. Marami po sa aming mga minamahal sa buhay, mga kapatiran at mga kaibigan, na bagaman sila po ay malalayo sa pangangatawan sa isa't isa, sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw na ito, wala na pong nagiging mga kahadlangan upang hindi po kami mga kapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, sa pag-aawitan, pakikinig ng iyong mga banal na aralin, sa mga pananalangin po namin. Ama naming Diyos, ikaw po ang nakatataho ng laman ng puso ng bawat isa sa amin. Tanggapin mo po, Amang Banal, sa aming paniniklohod, ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesukristo, maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw, ang napaka-mapayapa, nilupos mo po kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Wala ka pong pinabayaan sa sino man sa amin. Pinagbuksan mo rin kaming lahat ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakain mo po kami't dinamtan. Pinalakas mo't pinagaling ang aming mga karamdaman. Higit sa lahat, salamat po. Patuloy mong dinaragdagan, pinatitibay ang aming mga pananampalataya sa iyo, na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilas na mga kaliwanagan. Amen. Ama, nalalaman mo po, nakikita mo't nababasa mo ang laman ng aming mga kalooban. Alam mo po kung papaano namin ginamit, ginugol ang bawat araw, ang lakas at buhay na ipinautang mo lamang sa amin sa 7 araw na nagdaan. Mga hamak, mga abang, mga tao po lamang kami, Panginoon. Mahihina kami. At kung iyo pong nasumpungan, ang marami sa amin nanalugmok pa rin sa mga gawang kasamaan at mga kadiliman, sa mga masasamang mga bisyo na naglipa na po dito sa ibabaw ng sanglibutan sa 7 araw na nagdaan. Idinadalangin namin sa iyong wag mo po sanang gagawing dahilan upang hindi mo po painumin at pakainin ang aming mga kaluluwa ng iyong mga salita ng buhay.
Panginoon naming Heso Kristo, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama Banal, sa linggo ng umagang ito, sinasampalatayanan po namin, ikaw pong muli ang titindig sa amin sa Espiritu. Kakasangkapanin mo po lamang ang bibig at labi ng iyong pinakahamak at pinakamangmang mo pong alipin. Linisin mo po ang kanyang puso at ang kanyang isipan, at nawa po ipagkaloob mo pa sa kanya ang lalong maraming kaalaman, karunungan at kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit. At kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, Panginoon naming Diyos, matanggap namin ang iyong mga dalisay na aral. Magamit po naming tulad sa isang ilawan na nagniningning sa gitna ng kadiliman, at magamit din naman naming tulad sa isang tabak na may dalawang talim. Ipangpapatay po namin sa lahat po ng nangakahambalang na mga suligi ng kadiliman, hanggang matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Habang kami po'y nagsisipakinig, inaanyayahan ka po namin, dumalaw ka po sana sa aming sariling mga tahanan. Ama naming Diyos, hipuin mo po ang marami sa aming mga mahal sa buhay na iginupo ng mabibigat na mga karamdaman at mabibigat na suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ang kani-kanila pong mga pagkukulang at pagwawalang bahala sa iyo ang naging sanhi, pinagkalooban mo sila ng iba't ibang suliranin, kami po'y nakikiusap at dumadalangin patungkol sa kanilang lahat. Patawarin mo rin po sana sila, Amang Banal, sa kanila pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. At ang marami na rin po sa amin na patuloy ng tumatanda, nang hihina. Ama naming Diyos, maawa ka sa amin. Alalahanin mo ang maraming mga araw at mga taon na ginugol po namin sa paglilingkod sa iyong banal na tahanan. Nalalaman mo ang laman ng aming mga puso at kalooban. Ama Banal, dagdagan mo pa po sana ang aming kagalingan, ang aming kalakasan. Bigyan mo pa po sana kami ng maraming mga taon at mga araw. Hindi po para gugulin sa paglilimayon, sa sari-saring mga luho at kaligayahan ng buhay. Makita mong ginugugol namin ng aming buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang sa amin pong mga kamatayan. Amen. Ama Banal, ang lahat po ng ito, idinadalangin namin sa iyo. Isinasamo namin, ipinapakiusap, sapagkat ikaw din po ang nagturo sa amin, na kung kami nasa iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, anumang aming ipapanalangin, anumang aming hihilingin, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, ito po ang pakikinggan mo sa langit, ito po ang ipagkakaloob mo sa amin, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Katulad din po ng aralin na ating napakinggan, na itinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo noon pong nakalipas nating mga pagsamba. Ang Lucas 23:28, datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Napakaganda po ng mga napapakinggan natin. At dito lamang po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, natin talagang makakatas
ating matitiyak ang bawat hiwaga ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na kasulatan. Mga kapatid, tayo po ay dumadako sa tinatawag na pinaka malungkot na bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Alalaon po baga ang patuloy na paghihirap ng buong sanglibutan. Kung kayo po ay mapagmasid at mapag-aral sa buong sanglibutan po, wala na po tayong makikitang bansa na hindi po dinalaw ng kadalamhatian. Malalakas na mga lindol, malalakas na mga ulan, mga baha, nangangamatay ang mga ibon, ang mga isda sa dagat, ang mga halaman, hindi na po nagbibigay ng kanyang katampatang pagbubunga na katulad ng mga unang kapanahunan. At bukod po sa doon, patuloy pong dumadami ang bilang ng ipinanganganak sa sanglibutan. Kaya nga po ng nakalipas na linggo, habang ang Panginoon ay naghihirap sa kanyang pagtahak sa bundok ng Kalbaryo, ang mga babaeng taga-Jerusalem ay sumusunod sa Panginoon at umiiyak, lumuluha. Nahahabag sila, nalulungkot sa kapighatian na sinasapit ng Panginoong Jesucristo. Dadapwat ng nakalipas na linggo, sinabi sa kanila ng Panginoong Yesus, mga babaeng taga-Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi ang iyakan ninyo, tangisan ninyo ang inyo-inyong mga sarili at ang inyo-inyong mga anak, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na dumarating ang oras at ang mga araw na magsasabi ang mga taong mapapalad. Mapapalad ang mga baog na babae. Mapapalad ang mga dibdib na hindi nagpasuso ng mga bata. Alalaon po baga nang ito'y liwanagin sa atin, sapagkat dumarating ang araw at ang oras, ang mga babae, lalo na nga ang may mga anak na bata, kanilang pagsisisihan na sila'y nagkaroon pa ng mga anak na bata, sapagkat wala na pong makakain, walang ipakakain, at patuloy po ang pagdarahop, ang paghihirap ng buong sanglibutan. Kaya nga po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo po'y magpatuloy sa ganitong mga gawain, mga kikinig tayong lagi, mga gaawitan tayo ng mga salmo, mananalangin tayo ng mga pananalangin, mayroong mga pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat sa anumang paraan ang wika ng Panginoong Jesucristo, malibang paikliin ang araw na iyon, ang kadalamhatian sa huling araw, ang pagdarahop ng kabuhayan, walang laman na makakaligtas, dadapwat dahil sa mga hinirang, sa mga nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil sa atin, paiikliin ang mga araw na iyon, upang tayo po ay mga ligtas.
Sa linggo po naman ng umagang ito, ay isang napakagandang aralin na naman ang isinaayos ng Panginoong Jesucristo at ipinagkaloob sa atin upang ito po ang ating pakinggan, pag-aralan at nilay-nilayin sa atin pong sariling mga puso at mga isipan. Ano po baga ang kanyang paksa na ibig na ipaabot sa atin sa linggo ng umagang ito? Pabayaan po ninyo. Babasahin muna natin sa Bibliang King James Version of 1611 na pinanggalingan po ng Bibliang Tagalog na ipinalit ng mga Amerikano pagkatapos na palayain tayo sa simbahang Katoliko. Mga kapatid, sa pamamahala ng Espanya na nagdala sa atin ng Iglesia Relihiyon na karumal-dumal. Karumal-dumal. Walang itinurong mabuti ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Puro pagsamba sa larawan. Sa mga patay, puro salit-saling sabi ng mga bagay na iyon pala'y karumal-dumal sa Panginoon nating Diyos. Ano po ang ating paksa? In the book of Revelation, in its chapter 1 and the verse is 8, I am Alpha, I am Omega, I am the beginning, I am the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty God. Uulitin ko po. In the book of Revelation chapter 1 and the verse is 8, I am Alpha, I am Omega, the beginning, the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty God, the Almighty. Amen. Sa Tagalog po naman, bayan po ninyong basahin ko at pakinggan natin kung ito po ay may pagkakaiba sa King James Version. Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 8. Ako ang Alpha, ako ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang nakaraan, ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang Alpha, ako ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang nakaraan, at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Dito po, mga kapatid, meron pong ipinakikilala. Siya daw po ang Alpha, siya ang Omega, siya daw po ang Panginoon Diyos. Makinig tayo, mga kapatid. Siyang makapangyarihan ngayon, siya ang nakaraan, maging nung araw pa, at siya ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Una po ay atin munang liwanagin, ito pong salitang Alpha at Omega, ito po ay isang salitang banyaga. Sa katotohanan po, ito po ay salitang Griego. Ang ibig po lamang sabihin ng Alpha,
pasimula. At yung Omega, yun ang pinakadulo, pinakakatapusan. Ito pong Alpha Omega ay naroroon sa tinatawag na alpabeta o alpabeto ng mga Griego. Kung paano po sa ating mga Pilipino, meron po tayong alphabet. Halimbawa, ano ang unang-unang letra ng ating alpabeto? O. A. Kaya nga, kung itutuloy natin ang alpabeto natin, ano ang pinakahuli natin? A, ba, kada, ega, ha, ila, mana, nga, u, para, sa, tao, waya. Kung ikukumpara natin sa Grego, yung A natin, yun ang alpha. Ang omega, ang pinakahuling letra ng alpabeto ng mga Grego ay sa ating Pilipino, iya. Sa kanila, O, omega. Paliwanag na po na kung tutustusin lamang natin ang Panginoon Diyos tulad sa alphabet, siya ang A, mga kapatid, siya rin ang kalagitnaan, siya rin po ang huling-huling letra. Ngayon, sangayon din po, halimbawa na nga po sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo, sabihin na nating sangayon sa mga apostol, na tulad nga po ni Apostol Pablo, ano po baga ang kanilang pagpapakilala sa Panginoong Diyos na Alpha at Omega? Dito po nagpapasimula ang ating pag-aaral at sana po talasan natin ang ating mga pakikinig. Unang Timoteo, sa kanyang unang talata, sa kanyang unang pangkat, talatang 17. At ngayon, sa haring walang hanggan. Ito po, makinig tayo mabuti ha. Sa hari na walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita. Putulin ko muna. Ang tanong natin, ano ba ang papakilala ni Apostol Pablo sa makapangyarihan sa lahat na Alpha, Omega, ang una, ang kasalukuyan, at siya rin po ang tinatawag na darating? Anong pagpapakilala ni Apostol Pablo? Sumulat siya kay Timoteo. Sa unang aklat niya kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 17, ang wika ni Apostol Pablo, hari na walang hanggan. Makinig tayo. Hari na walang hanggan. Walang kamatayan. Marami tayong nakitang mga hari. Since time memorial, mga kapatid, yung unang-unang mga hari, kamukha ng napapakinggan natin, ibinangon pala ng Diyos itong si Nabucodonosor na unang hari daw nung kanyang kapanahunan, pero nawala na rin po yung hari na yan. Maging sa bansa ng Israel, nang humingi ang mga Israelita kay Propeta Samuel, bigyan mo kami ng hari. Binigyan sila ng Diyos ang unang hari, si Saul. At nang mamatay si Saul, inahalil ng Diyos si David. Nang mamatay si David, isinunod ng Diyos si Solomon. Nang matanda na si Solomon, ang kanyang mga anak, si Jeroboam at si Roboam. At naghali-halili ang maraming mga hari hanggang ngayon. Mga kapatid, sa iba't ibang sulok ng sanglibutan ng mga kaharian, nagtatayo ng mga hari, ng mga presidente,
ng kung sino-sinong makapangyarihang mga tao, ng mga premier. Mga kapatid, ngunit, iisa lang, ang alin? Ang hari na walang kamatayan. Ito pong Alpha, ito pong Omega. Yan ang pagpapakilala ni Apostol Pablo, hari na walang kamatayan. Ano pa? Hindi nakikita. Hindi raw po nakikita. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo, ang Alpha Omega na ito hindi nakikita? Alam po ni Apostol Pablo, sapagkat siya po ay isa sa mga apostol, inilagay sila. Unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Sino unang inilagay? Una-una ay ang mga apostol. Alam natin, bago sila inilagay sa iglesia, mga kapatid, sang-ayon kay Apostol Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1, tinawag niya ang 12 apostol. At sila ay kanyang tinuruan at inilagay sila sa iglesia. At nang mailagay na sila sa iglesia, ayon po naman kay Marcos na ebanghelista, sa 4:12, ipinagkaloob ng Diyos sa mga apostol na nasa iglesia ang makaalam ng hiwaga sa mga nasa labas, ginagawa sa talinghaga para hindi nila maunawaan bagaman naririnig nila at napapakinggan nila. Sa mga tuwid, alam ng mga apostol ang Diyos na ito na Alpha, Omega, hindi nakikita. Bakit? Ano ba ang Diyos? Si Apostol Juan nagpapatunay. Sa 4:24 at 23, ano ang sinasabi ni Apostol Juan? Ang Diyos ay Espiritu. At ang Espiritu, walang laman, walang buto, walang anyo, walang larawan. Dadapwat. Ang Diyos na ito, ituloy natin ang pagbasa, 1:17 ng unang Timoteo. Iisang Diyos. Amen. Only one God. Siya po ang Alpha, siya po ang Omega, iisang Diyos na walang kamatayan. Ano pa? At ang kapurihan, ang kalwalhatian, magpakailanman, siya nawa. Amen. Kaya nga, sa banal na kasulatan, isa po lamang ang sinasabi ng bawat mga banal ng Diyos, to God be the glory forever. Sa Panginoong Diyos lamang ang kalwalhatian magpakailanman. Yan po ang pagpapakilala ng mga apostol, kamukha ni Apostol Pablo sa Alpha at Omega. Tingnan natin, kapatid na Cirilo, yung mga unang mga tao na napasulat naman ang kanilang kasaysayan sa mga banal na kasulatan sa Matandang Tipan. Sila po baga naman meron ding pakikipagkaisa sa mga apostol, bagaman hindi sila nagkita-kita. Bayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Aklat ni Propeta David, versikulo 8, kapitulo 8 at versikulo 3. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, makinig tayo mga kapatid, pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ay ang langit daw, sangayon kay David, Matandang Tipan, ang langit daw po, sangayon kay David, ginawa ng mga daliri ng Diyos. Ano ba nasa langit? Ang buwan, ayan po, at ang mga bituin na iyong
isinaayos. Ano kukuhanin natin dito? Sabi ni Propeta David, kung ilang libong taon po ang pagitan ni David sa mga apostolo, ang sabi ni Propeta David, pagka binubulay-bulay ko ang langit na ginawa ng iyong mga daliri, at saka ang buwan at ang mga bituin na iyong isinaayos, ano po ang kukunan natin ng pansin dito? Nalalaman po natin, ngayon ay 2020 na. Alam na natin, wala nang maililihim, mga kapatid, kung ilan ang bilang ng mga bituin sa langit, ang buwan, ang mga buntala, ang mga planeta. Ang mga scientist, tinuturuan tayo, walang katapusan, mayat maya. Napakarami daw po ng mga buntala, at mayat maya, marami daw bumabaksak na mga meteorite. Makinig kayo mga kapatid, ito totoo po eh. Tumingin ka sa langit, sa gabi. Nakikita mo, baksakan yung mga malalaking mga bato na nanggaling sa iba't ibang mga planeta sa kalangitan. At ang wika ng mga scientists, no one can count the numbers of the stars. Napakarami daw. Meron pa nga akong nabasa eh. Bilyon daw eh. Isipin mo yan. Pero magtataka kayo, itong ating sanglibutan, yung tinatawag na Earth, sabi nila nung nag-aaral pa ako ng high school, there are only 8 planets. And Earth is one of the 8 planets. Itong bilyon-bilyon ng mga bituin sa langit, pagka bumabaksak yan, bakit? Bakit walang tumatama sa Earth sa atin para wag namang mangyari? Kamukha nga ng Big Bang eh. Paliwanag ng mga scientists, ang universe daw was due to the Big Bang. Pero ang kinukuha natin dito, ang pagpapakilala ni Propeta David, ang pinag-aaralan natin, ang Alpha, ang Omega, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ginawa po niya ang langit, ginawa niya ang bituin, ang araw, ang buwan, ang mga hindi mabilang na nilalang sa ibabaw ng kalangitan. Pero, ang sabi ni Propeta David, kapag binubulay-bulay ko ang ginawa ng iyong daliri, ang langit, mga kapatid, ang buwan at ang mga bituin na iniayos ng iyong daliri, iniayos ng iyong kamay, ibig sabihin, hindi po mababangga itong tinatawag na planetang sanglibutan. Mga kapatid at mga magulang, ay yung ibang planeta ay maaaring sila tinatamaan ng ibang malalaking buntala, hindi lang natin nalalaman, nawawasak, nagigiba, nagiging obsolete, pero ang tinatawag na sanglibutan, Earth, sangayon din sa maraming talata, ito daw po'y mananatili magpakailanman, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, nang malalang na nga po ang tinatawag na countless stars, ang mga planeta, ang araw, ang buwan, at nang malalang na pati na ang sanglibutan, ano po baga ang ipinakikilala ng matandang tipan, makinig kayo, tungkol sa tinatawag na nasa ilalim ng langit. Ito, hindi po ito ganong napag-aaralan ng marami, pero basahin natin, Genesis 1:7.
At ginawa ng Diyos ang kalawakan, the universe, inihiwalay. Makinig tayo mga kapatid. May kalawakan na. May mga stars. The sun, the moon, etc. Alam na natin yan. Ano naroon? At inihiwalay ang tubig. Aba, inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Nakita ko ayon kay David, nilalang ng iyong mga daliri ang mga bituin, ang buwan, ang araw, at isinaayos sila ng iyong kamay para hindi magkabunggo-bungguan, isinaayos. Meron silang destinasyon talaga, bagaman baksakan ng baksakan yung mga meteorite, mga stars, kung ano-ano, pero ang earth hindi po nagagalaw. Merong purpose ang Diyos. Kaya iniingatan niya ang isang libutan. At hindi natin nalalaman, sa ilalim pala ng mga bituin na ito, ng kaitaasan o ng kalawakan na ito, merong tinatawag na tubig. Sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon, basahin natin ulit, 1:7, Genesis. Ginawa ng Diyos ang kalawakan. Sa kalawakan, sa ilalim ng kalawakan, below the universe, inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Inihiwalay. Ano ibig sabihin nun? They were grouped together. Lahat ng tubig sa ilalim ng langit pinagsama-sama. At sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw, at sinabi ng Diyos, mapisan, magkasama-sama, ang tubig na nasa ilalim ng langit, silong ng langit, sa isang dako, at lumitaw, eto na, at lumitaw ang katuyuan, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. Nakuha na niya mga kapatid. Ito, nang basahin ko itong ilang ulit saka ko lamang naliwanagan. Yung palang tubig, lumilitaw na nung araw pa, makinig kayo, meron ng tubig sa ilalim ng langit. Nakita ng Diyos yung tubig na yan. Pinagsama-sama niya. At pagkatapos, mga kapatid, ano po nangyari? Napisan ang mga tubig sa silong ng langit. Sa isang dako, inihiwalay yung tubig, Pagkatapos, lumitaw ang katuyuan. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. At ang kapisanan ng tubig, yung pinagsama-samang mga tubig, tinawag niya na dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. Ngayon, pagkatapos na malaman natin yung isang bagong kaalaman na yan, ang lahat po ng mga unang mga bagay na nilalang ng Diyos ay isang paghahanda lamang para diretsuhin na natin, para sa ating mga tao na ayon sa mga banal na kasulatan ay siyang pinakamahalaga at pinakamahal ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang. Alaman natin, inuna nga nilalang ang kalangitan, ang kaitaasan. Nakita ng Diyos, may tubig pala sa ilalim ng kalangitan. Ibinukod yan. Pagkatapos, nakita ng Diyos, may katuyuan. Yun ang tinatawag na lupa. At hindi ko nababasahin ang iba pang nangyari. Itong lupang ito ang pinag-utusan ng Diyos. At bukalan ang lupa
ng iba't ibang uri ng mga umuusad na mga hayop, ng mga lumilipad na mga ibon, ng mga halaman na mga punong kahoy, ayon sa kani-kanilang mga wika nga, lahi at uri. At nakita ng Diyos na mabuti. Lumabas nga yung mga bagay na yan. At yung mga bagay na yan, yan po ay ginawa ng Diyos para po magamit nating mga tao. Para tayong mga tao, huwag tayong magugutom. Manguhuli na lang tayo ng kakainin natin. Halimbawa, mga manok, mga kambing, lahat ng bagay. Pwede nating kainin. Ipagpapasalamat lamang natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ang mga isda sa dagat, ang mga gulay, ang lahat ng mga bagay. Mga kapatid, it is none but in full preparation for God's incoming creation of men. Totoo po ba yan? Basahin natin ang Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Puputulin ko muna. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. O kapatid na Cirilo, ay hindi ba kababasa lang ninyo ang wika ni Pablo kay Timoteo 1:17 sa iisang Diyos? Opo. Bakit dito? 1:27. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayan po, mga kapatid at mga magulang. Paano natin ito bibigyan ng kaliwanagan na talagang ang Diyos ay iisa lamang? Bukod sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, 1:17 ng unang aklat ng Timoteo, iisang Diyos. Mga kapatid, ay sa kasunod nga po ng talata, at nilalang ng Diyos ang tao. Makinig kayo, singular, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis o sa kanyang larawan. Ano po nakuha natin? Yung pong sinasabi sa 1:27, sinabi ika ng Diyos, lalangin natin ang tao. Hindi po ang ibig sabihin noon, yung natin, may kasama siyang Diyos. Ay ako po magsasabi sa inyo ng tapat at totoo. Ang pinakikinggan ko po lamang, yung patotoo ng mga propeta at ng mga unang mga banal ng Diyos sa matandang tipan, meron po lamang iisang Diyos. O sinasabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, meron pong kasama ang Diyos. At kung sino-sino po yung mga kasama niya, ay basahin po ninyo ang Genesis din, 17:1, lahat ng mga talata. Nang si Abram ay may 90 na taon, napakita ang Diyos kay Abram. At nang makita nga ni Abraham, nakita niya 3 lalaki, mga kapatid. At ang mga paa nito'y nakalutang sa hangin. Ang ibig sabihin, yung Diyos, isang Diyos, napakita kay Abraham, may kasama. Sino yun? Yun ang kanyang mga kasamang siguro mga wika nga anghel. Totoo po yun. Mga kapatid, kaya ko sinasabi, lalangin natin, hindi na po natin kailangan pag-questionin yun. Ngayon, ituloy natin ang pagbasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, naliwanagan na po natin yan, ang tao ayon sa ating wangis. Ayan na naman. Ba't sinasabi ninyo kanina, kapatid na Cirilo, sa 1:17 rin ng unang Timoteo,
sa Diyos na hindi nakikita. At binasa pa ninyo yung Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Bakit? Bakit dito ilalangin natin sa ating wangis? Sa makapit, nakikita ang Diyos. Mga kapatid at mga magulang. Paano natin ito liliwanagin? Una, ang Diyos po ay Espiritu. Walang laman at walang buto. Totoo po yan. Pero ayon sa mga propeta sa matandang tipan, 32:27 ng Jeremias. Jeremias, narito, ako ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Wala pong mahirap sa Kanya. Siya po, walang wangis, walang anyo, walang larawan. Pero, kung gusto niyang gumawa ng anyo, magagawa niya. Totoo po ba yan? Basahin muna natin ang Juan. Kapitulo 1, versikulo 19. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Namnamin ninyo, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Halimbawa, si kapatid na si Rilo, kung gusto kong magpakita sa akin ang Diyos, ay hindi po mangyayari siguro. Ay sino si Cirilo para ang Diyos ay utusan ko? Ay Diyos, magpakita ka sa akin, hindi po. Pero, kapag yung Diyos gusto niyang magpakita sa akin, makikita ko ang Diyos. Nakuha na ninyo mga kapatid? 1:19 ng San Juan. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pero, pag ang Diyos gustong magpakita, makikita natin ang Diyos. Nagkatawang tao nga eh. Totoo ba yan? Unang Juan, 1:1 hanggang 3. Ang wika ni Apostol Juan, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung nakasama namin, yung nakausap namin. Mga kapatid, ito ang ibinabalita namin sa inyo, yung nakita namin. Nakita nila, sino? Ang Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag na, so wala nang pagtatalo. Ano nga naman ba? Yung larawan na pinaghugisan sa ating mga tao, bagaman sinasabi ang Diyos, Espiritu, walang laman at walang buto. Wala pong katulad ang Diyos. Mga kapatid, ano nga ang wangis na pinagtularan sa atin ng Panginoon Diyos nang tayo lalangin? Unang Juan 4:8, ang lahat ng tao na hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi umiibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, tayo po, nilalang tayo, pinagkalooban tayo ng tinatawag na bahagi ng Diyos na ano? God is love. Kumbaga sa cake, yung halimbawa, hiwa-hiwa ng cake, o pizza pie, binigyan tayo ng kapirasong hiwa. Ang Diyos na pag-ibig, binigyan tayo ng pag-ibig. Kaya nang lalangin tayo, meron tayong puso, meron tayong budhi. Nariyan ang pagtibok ng pag-ibig ng isang kapwa-tao sa halimbawa sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kamag-anakan. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Kung isang tao hindi umiibig sa kanyang kapwa, ang taong iyon ay sinungaling. Sapagkat paanong maiibig mo ang iyong kapwa? Paanong maiibig mo ang Diyos na walang wangis kung hindi mo maiibig ang iyong kapwa-tao? Ang Diyos ay pag-ibig yan. Binigyan tayo ng wangis ng Diyos ng pag-ibig. Ano pa? Mga kapatid, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. 3:27 ng Jeremias, alam natin, siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga,
nang lalangin ng Diyos tayong mga tao, we were given the powers. Alam natin yan, binigyan ng Diyos ang mga tao. Magkaroon kayo ng kapangyarihan at kapamahalaan sa mga ibon sa himpapawid, sa mga nagsisiusad na mga hayop, sa mga halama, sa mga isda, sa dagat. At minsan sinabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay mga Diyos na rin sa ibabaw ng sanglibutan? Kanino tayo nagiging Diyos? Sa mga mababa sa atin, sa mga hayop, sa mga halaman. Meron tayong kapangyarihan sa kanila. Kaya nga, binigyan tayo ng bahagi na maging tila mga Diyos na rin. Ano pa? Ang Diyos ay karunungan. Sa Santiago 1:5, nagkukulang baga ng karunungan ng sino man sa inyo. Humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ano ang huling-huling pinakalarawan na ibinahagi ng Diyos sa ating mga tao? Ikalawang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 8. Ang Diyos ay ano? Ay katarungan. Ayan. Ang Diyos ay katarungan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay makapangyarihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan sa mga mababa sa atin. Ang Diyos ay karunungan. Ang apat na ito. These are what we call as the attributes of God, given by God to mankind, so that in return, we shall be the gods of those things that were created below us. Amen? Yan po ang larawan na ibinigay sa atin ng Diyos. Maraming tao hindi nakakaintindi nito eh. Maraming tao hindi naturuan. Hindi po namin kayo masisisi. Ano makukuha mo dyan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Ano makukuha mo dyan sa mga protestante? Anak din ng simbahang katoliko yan. Puro salit-saling sabi, puro kwento. Puro pagsamba sa larawan, puro pagsamba sa mga patay na tao, puro wika nga, social activity. Yan! Diyan dinadaan ang mga iglesia at relihiyon ninyo. Ang inyong pagsasamahan sa halip na buksan ninyo ang Biblia. Basahin ninyo! Mga kapatid, kaawa-awa, kahabag-habag ang inyong mga kaluluwa. Ngayon, ang mga ilan pa nating mga katanungan, mga kapatid at mga magulang, nang sila nga po ay pagkalooban na ng Diyos ng bahagi ng kanyang wangis o ng kanyang larawan, bago po sila, eto hindi nalalaman ng marami, lalo na ng mga kabataan eh. Alam po ba ninyo, mayroong balita nung isang umaga, sa Pilipinas daw po, kayo magagalit, mga Pilipino, ha? Sa Pilipinas daw po, TFC channel to. Dumarami daw po ang mga teenager na babae, buntes. 11 anyos, 13 anyos, buntis na! Tinamaan na. Bakit nagkakaganyan? Maaari bang sabihin mo yun, hirap po ng buhay eh. Ay wala ka na nga makain eh, bubuntis ka pa ng teenager, ng kabataan. Ang dami raw, sinabi ng TFC. Mga kapatid, ay huwag na natin pag-usapan ng Pilipinas, kahit na purit sa Amerika, sa Europa. Ang mga teenager ngayon, anong hindi itinuturo sa kanila? Basahin natin, ito. Nang malalang na, si Eva at si Adam, sila po ba basta nagsiping? Ito kasi hindi tinuturo eh. Ito sa Iglesia ng Diyos, 1:28 ng Genesis. At sila, si Eva at si Adam, ay binasbasan ng Diyos. Alam po ba ninyo ibig sabihin ng basbas? Pag isang lalaki, isang babae, binasbasan ika ng Diyos,
That is the holy matrimony. Yun po ang pagtatali ng dalawang tao ng kanilang pag-iibigan. Hindi basta magsisiping, kailangan ikakasal muna. Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Ito katotohanan eh. Ang katotohanan magpapalaya sa atin. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo ay magpalaanakin. Yeah. Bago kayo magsisiping, bago mag-aanak, babasbasan muna, ikakasal muna. Ay nangyayari ngayon, hindi. Testing muna, hindi ba totoo yan? Testing daw muna. Ayun. Naanakan, lalo na ngayon. Gabi-gabi, makinig kayo ng Rapi Tulfo. Kapatid, papuputol ko daliri ko. Pag wala kayo napakinggan, na mga naanakan, hindi pinakasalan, ayaw sustentuhan. Tinamaan, ano klaseng magiging sosyedad ng mga Pilipino pagkaganyan? At sa buong mundo. Genesis 1:28. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin, magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supirin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ayan. Binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y mga Diyos na rin? Kaya kayo ang Diyos ng mga ibon, ng mga isda, ng mga halaman. May kapangyarihan kayo sa kanila. Ngayon, huling katanungan po natin, ano po ba naman ang mga katunayan ng tao ang siyang pinakamahalaga sa Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang? Alam po ninyo, ang daming tao hindi binibigyan ng pagpapahalaga na yung kanilang kapwa-tao, maging sila, ang bawat tao, pinakamahalaga sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ano nangyayari sa kasalukuyan? Makakatuwaan lang eh. Halimbawa, nagiinuman. Kamukha ng pinakikita sa mga napapanood natin, mga kapatid. Pagka nagiinuman, yung halimbawa 3-4 na grupo ng mga kabataan, pati matatanda, ganyan din. Pagka may dumaan dito, na isang lalaki, kahit na ano na siya, matanda o ano man, talagang sasaktan ko, papatayin ko. Ilang ulit na po nangyari yan eh. Meron dumaan nung bata pa ako, balita sa atin, may dumaan magbabalot. Sipin ninyo yung magbabalot. Kapatid, nagiinuman. Ang ginawa ng nagiinuman, ay balot, tinawag. Akala naman na magbabalot, bibilhin lahat ng balot na, nilamon, inubos itong mga lasenggong ito. Ay pagkatapos nung aalis na, sir, kanina pa ho ako dito hindi pa ho kayo magbabayad sa akin, naubos na yung balot ko. Pinag-anuhan na ninyo, yung pinagtripan na ninyo, ganyan na salita nila. Anong bayad? Pinagsusuntok nung isa, pagkatapos, sinabayan pa nung isa, sinipa, tinadyak, yun namang isa. Ito po, totoo ito, hindi ako nagsisinungaling, Kumuha ng hollow blocks, ibinagsak sa ulo ng magbabalot. Mga kapatid, ilang ulit nang nangyari Hindi lang nung kabataan ko, nako, halos lahat ng henerasyon nakakaranas niya, nakakarinig ng ganyang mga balita. Ay, babae naman. Dumaraan lang isang babae, hinarang, ng mga laseng. Mga magulang, tinangay sa kung saang madilim na dako. Ano nangyari? Ginahasa. Meron pa, artista, sikat na sikat nung araw
Siyempre mo yung isang artista, wala namang kamalay-malay. Pinilahan ng mga lalaking mga lango sa droga. Mga kapatid, o meron pa sa Paranaque. May kayang pamilya. Yung tatay nagtatrabaho sa Amerika para sustinahan yung kanyang pamilya. Isipin mong itong mga anak ng mga mayayamang politiko, huwag kayo magagalit sa akin, nabasa ko ito, ito'y totoo, mga kapatid, sa BF Home, pinuntahan yung bahay ng mag-aanak, 3 mag-iina, ginahasa, pagkatapos pinatay. Pagkatapos, walang nagkasala daw, wala. Nahuli na yung mga anak ng mga politiko. Pagkatapos, wala daw kasalanan. Naku, bahala na kayo kung sino ang tinutukoy ko. Hanggang sa tumanda. Hanggang sa yung tatay na iyak ng iyak, tumanda na hanggang sa namatay, hindi pa malutas kung sino gumahasa sa kanyang mga anak. Yung isang walang niyang anak ng senador, mga kapatid, sipi mo yan? Bakit? Hindi ninyo binigyan ng pagpapahalaga ang alin? Ang pinakamahalagang nilalang ng Diyos. Ang mga tao. Totoo ba yan? 1.26. O aklat ng mga awit, 8.4. Mga huling talata. Ang katunayan ng tao ang pinakamahalaga. Kaya dapat nating mahalin. Dapat nating igalang, irespeto ang bawat tao. At tama si Mr. Tulfo Alam niyo, makikinig kayo ng Rapi Tulfo. Mga kapatid, ako'y nakikinig lang yung mga istorya na meron akong napupulot na mabubuting aral. Halimbawa, minsan merong kaso si Mr. Tulfo. Meron daw mag-asawa naghiwalay. Nang ipatawag ni Mr. Tulfo yung babae, ginulpi po ako. Nakita yung blaka, namamaga yung mukha. Nakita yung report ng mga pulis, merong mga gasgas sa katawan, may bali yung buto. Mga kapatid, ay pagkatapos, yung pala, ito naman si babae, sa galit niya po din niya, ipinagtanggol lang daw niya yung kanyang sarili, nasaktan din niya yung kanyang wika nga asawa na lalaki. Hanggang sa nagkaroon din ng mabigat na wika nga karamdaman. Ang sabi ni Ginoong Tulfo, Mrs., hindi po porke, halimbawa, hindi po porke sinaktan kayo ng asawa ninyo, gagantihan naman ninyo ng mas masama. Nakuha na ninyo, mga kapatid. Ay meron nga, pumatay ng tao Ang sabi nung nagre-reklamo kay Mr. Tulfo, ano po gagawin ko? Siyempre po, pagtatanggol ko sarili ko, oo nga. Pero hindi porke ginawan ka ng masama ng tao, papatayin mo na yung kapwa mo tao. Nakuha na ninyo, mga kapatid? Kailangan igagalang natin ang ating kapwa tao. Kailangan irerespeto natin. At kung tayo'y naagrabyado, meron pong batas ang Diyos. Meron pong batas ang gobyerno ng tao. Pabayaan natin ang batas ng tao at ang batas ng Diyos ang manatiling umiiral sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ano po ba naman ang katunayan na ang tao ang siyang pinakamahalaga sa Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang? Buksan po natin, awit 8.4. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Putulin ko muna. Ano ang tao upang alalahanin mo siya? Ito po, maraming hindi nakakalam, ito po tanong na nagpapaliwanag. Ano ang ibig sabihin nito? Ang nagsasalita si Propeta David. Sa aklat ng kanyang mga awit 8.4, ang liwanag ng sinabi ni Propeta David, Panginoon, ano ang tao? What is a man? Upang iyong alalahanin siya, so that you will remember him
May nakuha ba kayo? Ang mga hayop, ang mga punong kahoy, ang mga halaman, ang mga isda, ang lahat ng iba't iba pang mga nilalang. Hindi po inaala-ala ng Diyos yan. Hindi po. Sa katunayan, yung mga isda, yung mga hayop, wala namang ginawa yan, kundi sundin ang utos ng Diyos, magbunga, lumago, para tayong mga tao may makain araw-araw. Walang ganyan. Pero, tayong mga tao, dinadalaw tayo ng Diyos. Inaala-ala tayo ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi naintindihan ng maraming mga tao yan eh. Panginoon, ano ang tao? Upang alalahanin mo siya. At ang anak ng tao, upang dalawin mo siya. Sapagkat yung ginawa ang tao, na mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos. Amen. Ginawa mo ang tao, mababa lamang ng kaunti. Kaunti. Kaunti lang. Ng kaunti kaysa Diyos. Kaya nga, tayo nga ang Diyos eh. Tayo nga ang Diyos ng lahat ng bagay sa sanglibutan eh. Pero ang Diyos, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang kapangyarihan natin, limitado. Pero mababa lamang tayo ng kaunti sa Diyos. At pinaputungan mo siya ng kalwalhatian at ng karangalan. Amen. Yan. Sa lahat ng nilalang, tayo lang po ang pinuputungan ng karangalan. Hindi ba totoo yan? Halimbawa, nang mahalal si Presidente Duterte, ano ang sigawan ng mga Pilipino? Mabuhay ka, Presidente Duterte! Hindi ba pinuputungan natin ng karangalan? Tao yan. Upang putungan mo siya ng karangalan. Ang tao lang ang itinataas. Ay, yung aso, yung hayop, ano? Paano mo itataas yan? Maski anong kapurihan ang gawin mo dyan, mga hayop pa rin yan. Pero ang tao, mababa lang ng kaunti sa Diyos. Kaya nga maraming mga tao naging obispo eh. Nang maging obispo ng iglesia na itinayo niya Pagkatapos ginawang tao si Kristo, yung sarili niya, sugong anghel. O, hindi ba itinataas nila? Hindi ba binibigyan nila ng kapurihan yung kanilang sarili? Ay, yung Papa nga sa Roma eh. Vicarius Filii Dei, kahalili daw ng Diyos. Ay, di ba? Kaya nga, yung mga tao naman, hindi naman nila nire-respeto ang Diyos. Ako, Exodus Kapitulo 20, versikulo 1, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan naman ang sama sa mga tao. Nilalang mo siyang mababa lang ng kaunti sa Diyos. Ang ginawa naman, sinipa ka. Tinadya ka ng Diyos, pinalit yung sarili nila. Ayan po nangyayari. O iyong pinapagtaglay sila, siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ay lahat ng tupa, lahat ng baka, oo, ang lahat ng hayop sa parang, ang lahat ng ibon sa himpapawid, ang mga isda sa dagat, anumang nagdaran sa mga kalaliman ng dagat, inilagay mo sa ilalim ng kanyang mga paa. Amen. Sa lupa, tayo ang Diyos, mga kapatid at mga magulang. Mga huling katanungan po natin, paano nating mga tao masusuklian ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Aklat ng mga awitin po, 8-9, malapit na po tayo magtapos. O Panginoon,
ating Panginoon, magpagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. Ako'y magpapasala. Ito, paano naman natin susuklian ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng wika nga importansya? Tayong mga tao, napaka-importante pala sa Diyos. Ano naman ay ibibigay natin sa Kanya? O Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ang aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. Ako'y magpapakasaya, magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng pagpupuri sa iyong pangalan. O ikaw na Diyos ng kataas-taasan. Amen. Paano ko ipakikilala sa Diyos ang pagtanaw ko ng utang na loob sa Kanya? Kahit na ako pala hindi ganong nakapag-aral, kahit ako pala ay iba nga tinatawag na dugyot na tayo, pinakamahihirap na mga tao. Wala tayong kapurihan sa ibang mga tao, wala tayong karangalan, wala tayong kayamanan, pero mahalaga pala ako sa Diyos. Ano ang aking igagante, Panginoon? Magpapakasaya ako sa iyong pangalan. Aawitan kita ng mga kapurihan. Sasambahin kita sa ganda ng iyong kabanalan, O Panginoon. Mga kapatid, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Kaya tayo nagpapasalamat. Ginagawa natin, bago tayo matulog sa gabi, lumuluhod tayo sa pangalan ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo. Pagkagising natin sa umaga, salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Lumuluhod tayo at nananalangin tayo. At ang sabi ng Panginoon, kung mananalangin tayo, magpapasalamat, kahit na sa loob ng kwarto natin, isarado natin ang pintuan at ang mga bintana. Iluhod natin ang ating pangalan, ang ating mga tuhod sa Kanyang pangalan. Sambahin natin siya at magpasalamat tayo sa Kanya, mga kapatid. At sa Apokalipsis, sino po sa katotohanan ayon sa banal na kasulatan? Ang nag-iisa at buhay na Diyos na siyang Alpha at Omega. Ito ang pinakasuheto natin. Ako ang Alpha. 1:8 ng Apokalipsis. Ako ang Alpha. Ako ang Omega. Sabi ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat, sino po baga siya? 1:8. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoon, ang Diyos. Ngayon, noong nakaraan, at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Paano ipinaliwanag ito ng puspusan nang si Apostol Juan, anyo 96, sa utos po ng Roma, ipinatapon po sa pulo ng Patmos. At doon po sa pulo ng Patmos, nagpakita ang Panginoon, nagpadala ng sari-saring mga kababalaghan kay Apostol Juan. At kung ito'y babasahin ninyo, yung Apokalipsis, masasabi ninyo, si Apostol Juan parang meron ng flat screen TV. Yung malaking television, nakikita niya. Nakikita niya yung Alpha Omega nung pasimula. Nakita niya ang mga nangyayari, mga digmaan, kasalukuyan. Nakikita niya ang pagdarahop, ang pagpapatayan ng mga tao, mga kapatid. At nakita rin niya ang pagdating, nino, itong Omega. Totoo ba yan? Tuloy natin ang pagbasa. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay, sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay napasapulo na tinatawag na Patmos,
dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa pakakak na nagsasabi sa akin, ang iyong nakita ay isulat mo. Hindi ko na po babasahin lahat para wag tayong humaba. Ano? Ang pagpapatunay kay Apostol Juan nang siya'y nasa pulo ng Patmos kung sino itong siyang darating. At nang siya'y aking makita, napasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya sa akin ang kanyang mga kamay. At sinabi niya sa akin, Juan, huwag kang matakot. Eto na. Ako ang una. Ako ang huli. Ang nabubuhay. Ako'y namatay. Bakit sinasabing ako'y nabuhay at namatay? Pinatay nga Pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Di ba? Ako yung una. Namatay. Ngunit ako'y nabubuhay. Narito. Ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Huling-huling talata 22-20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Yung Alpha at Omega, sino ito? Siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Heso Kristo. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Hesus mapasa mga banal nawa. Sino ba mga banal? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga pinapagiging banal sa huling araw. Mga kaibigan naming nakikinig, dito po namin kayo inaanyayahan. Unang Korinto, 1:1-2. Iglesia po ng Diyos ang pinapagiging banal sa huling araw. Bakit pinapapagiging banal ang membro ng Iglesia ng Diyos? Ayon kay Apostol Pablo, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo, na katulad sa isang dalagang malinis. Konti na lang po ang oras. Konti na lamang po ang mga araw na itatagal natin sa lupa. Mga kapatid at mga magulang, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Huwag kayong magagalit sa Iglesia ng Diyos. 3 Gs ng Epeso. Ito po ang magtuturo sa inyo ng katotohanan. Ang katotohanan masakit na tanggapin. Isipin mo baga naman ang kalelong-lelongan ko, sabi nung mga Katoliko at mga Protestante, ang mga lelong-lelang namin dito na namatay. Baptist, Trinity, Katoliko, ngayon pa ba kami lilipat sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ayun po ang katotohanan yung mga pastor ninyo, yung mga Doctor of Divinity, Theosophy letter ninyo, ang ginagamit sa inyo, Biblia. Bakit hindi nyo makuha yung katotohanan? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang kayo babanalin. Romans chapter 8 verse 1, there is no more condemnation to those that are in Christ Jesus. Wala nang ano pa mang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino nakay Kristo Jesus? Church of God in Christ Jesus. Yun yung tanggapin. Bakit? Dito na po kami nadapa. Dito na kami babangon. Bahala kayo. Kung makakabangon pa kayo. Akala nitong mga nakikinig, nangangaral tayo, kamukha tayo ng mga Iglesia ni Cristo, haligit suhay ni Eli Soriano. Akala ninyo, nangangaral kami para kunin namin ang abuloy ninyo, maraming membro. Wala. Hindi namin kailangan yan. Hindi namin kailangan ng impluensya. Hindi kami kilala ni Duterte. Hindi kami kilala ni Donald Duck, ni Donald Trump.
Hindi po kami nangangaral para magkaroon kami ng milyon-milyong membro. Nangangaral kami para ituro ang katotohanan na magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Bahala kayo, ayaw ninyo, magsama-sama kayo. Sa mga hindi mananampalataya, 21:8 ng Apokalipsis, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatan, nagnininga sa apoy at asupre ang ikalawang kamatayan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Revelation, Apokalipsis 1:8, ako ang Alpha, ako ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon, ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sino siya? Ang Panginoong Jesucristo. Ito naman ay pagpala. Ibasbas sa atin ng Diyos mula ngayon, magpakailanman. Amen. Aawit po tayong muli na isang maikli. May spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 51 sa atin pong mga imnaryo. Pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Rosita Gonzales. Maghahandog ng abuloy si kapatid na DJ. Tatayo tayo mga kapatid. 51. Unang estrofa at koro po lamang. Kung sa kabuhayan nagigiyagis sa lahat ng araw lumiligalig, papagtapuin puso mo at isip, alalahanin kaloob ng langit. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalangin. Pagpapalat niya ay alalahanin. Panginoon po naming Diyos, Panginoon naming Diyos, amang banal na amin pong sinasampalataya ng makapangyarihan sa lahat. Amen. Panginoon, sama-sama po namin muling iniluluhod ang aming mga tuhod sa ipong banal na harapan. Siya nga po, Ama. Pangmisan pa nga po, Panginoon, amin pong muling maipaabot ang amin pong lubos-lubos, taos sa pusong mga pagpapasalamat sa lahat nga po ng iyong pamamatnubay hanggang sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Amen. Panginoon po naming Diyos, tagos po sa iyong makapangyarihang paningin ang dakong ito na aming kinaroroonan. Amin pong sinasampalataya ng tumatagos hanggang doon sa lahat-lahat ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng aming mga kapatiran. Panginoon po naming Diyos, sa araw pong ito ng aming pagkakatipon, amin po amang ipinagpapasalamat na muli mo pong pinagkalooban kami ng pamamatnubay sa mga aral na amin pong napakinggan sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Nawa po, Panginoon, ang mga aral na ito'y maitanim, makuha ng mga iyong mga nilalang ang para sa kanilang mga katauhan. Lalo't higit, Panginoon, kanilang mapag-alaman ang mga gawain, ang pananampalatayang nauukol po para sa iyo, Ama naming Diyos. Ikaw po ang Panginoon na aming sinasampalataya ng nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin.
Kaya naman po, Panginoon, kapag sumasapit nga po ang mga ganitong araw, lalo't higit sa iyong mga lingkod, sama-sama po kami, Ama, may isang tinig na nagpapaabot ng aming mga pagpapasalamat sa lahat nga po ng iyong pamamatnubay sa bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Dama ng iyong mga lingkod na sa nagdaang 1 taon sa aming mga buhay, naroon po ang iyong pagpapalat pamamatnubay. Umabot po hanggang sa lahat-lahat ng aming mga mahal sa buhay. Bagamat talus mo po, Ama naming Diyos, na kami man po'y dinalaw rin ng mga kalungkutan, mga kapighatian na nagdaang mga araw, gayong paman, Ama, talus namin na ito po'y iyong kalooban kung sa amin pong mga mahal sa buhay ay binawian mo ng buhay. Ito po, Panginoon, ay amin pong sinasampalataya ng kaloob mo po sa iyong mga nilalang. Amen. Gayon din po naman, Ama naming Diyos, kung kami may mga mahal sa buhay na nagkaroon ng mga karamdaman, Ama naming Diyos, kami po'y sumasamot dumadalangin. Pagkalooban mo pa po sila, Panginoon, ng mga kalakasan, lalo di silang magtumibay sa pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na ito po, Panginoon, ay kanilang madama. Ito po, Panginoon, ay kanilang mapag-alaman na ang lahat ng mga bagay ay mayroong mga kahulugan. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po. Salamat po, Ama. Nawa po, Panginoon, ang mga aral na muli mo pong inihasik sa amin sa umagang ito'y makaabot sa bawat dako kung saan naroroon ang marami mo pa pong mga nilalang na hindi pa nga po nakakaalam, hindi pa po nakakabatid ng iba't ibang mga kaparaanan na ikaw nga po, Ama naming Diyos, ang makapangyarihang Diyos hanggang sa huling kapanahon ng itong aming mga kinaroroonan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot panalangin. Ang lingkod mo pong kinakasangkapan mo sa tuwi-tuwi na sa mga ganitong gawain. Nalalaman mo po, Ama, ang kanyang kalagayan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang paghahangad niya na siya po'y mahagi pa ng maraming mga kaalaman, lalo pa pong maraming mga labing pumurit lumulhati sa iyo pong makapangyarihan at banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, gayon din po naman, Ama, kaming may mga katandaan na sa buhay ay sumasamong pagkalooban mo pa po nawa kami, Panginoon, ng kalakasan pa ng aming mga pangangatawan, na kapag sumasapit nga po, Panginoon, ng ganitong mga araw, makita mo po ang bawat isa sa amin, bagamat may kahinaan ang aming mga pangangatawan, naroroon po ang lakas ng aming pananampalataya na ikaw po, Panginoon, ay aming mapaglingkuran, habang kami nga po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, wala po kaming sukat ang maibabayad o maigaganti sa lahat nga po ng iyong mga kabutihan sa bawat isa sa amin. Kundi, Ama, ang kami po'y magtumibay sa pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa amin. Ang kami, Panginoon, ay makatupad sa iyong mga kautusan, sa iyong mga nilalang, nang kami po'y sama-samang pagkalooban mo po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, talos mo po ang laman ng puso't kaisipan ng bawat isa sa amin. Wala po kaming hinahangad, Panginoon, kundi ang ikaw ay mapagdingkuran. Kaya naman po, Ama naming Diyos, kami po'y sumasampalataya, sumasamot dumadalangin ang iyo pong pagpapalat pamamatnubay, ay patatagusin mo po sa lahat-lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Sa lahat po ng iyong mga lingkod na nagnanasang ikaw po'y kanila rin namang mapagdingkuran. Ama naming Diyos, ang lahat ng mga bagay ay sa iyo po namin, Ama. Isinasamo, idinadalangin sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay
lakas. Sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Aming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin daw po ang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa gumagabay sa bawat sa amin. Muli pa sa ito, kapitan ni Close sa imong harapan, at muli na inigit mo ang ginito ang mga aral. Kaya po ang mga kami papasalan sa mga aral na ito at sila makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa imong harapan ang masabing amin na pagkayanan, na naway ito ay magamit ang inyong kapangasuaan, mga tugon ng masama ng tao na ngailangan. Higit po Panginoon, sana po ang masapit na magsangkapan sa magsimaaral sa ibabaw ng salibutan. Amin na po sasama Panginoon sa iyo, na sana huwag ng pagkasawaan at sa masulagan na mabuhay, makiting lingkod at mapo liwan ang bahay doon sa mga kapintasan. Muli Panginoon, sa apit ay magkakalimang mga kapatid, iba sa amin tutungo sa kamatahanan, iba tutungo sa kapaganabuhayan. Loobin po ang mamarating namin ang patutunguhan ligtas sa mga kapahamakan. Panginoon, maraming kalamad at pagkamaasan ng mga ito sa amin. Kaya pala mabagay, mag-amap po namin nihiling sa dakilang Diyos sa dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa lahat ng ating mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa Lama, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang para sa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay.
ang